mababa lang ang threshold. Probable cause lang ang hinahanap. At ang description ng probable cause, justification lang to proceed to trial. So, with this as my guide, no? The strength of evidence has surpassed already the threshold. Inihayag ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro na naniniwala ang mayorya ng panel members na may probable cause o sapat na batayan para umusad ang proseso ng impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos iulat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC sa pagdinig kahapon ang bilyong-bilyong pisong halaga ng covered transaction reports at suspicious transaction reports sa bank accounts na iniuugnay kina Vice President Duterte at asawa nitong si Attorney Man Scarpio. Bukod pa ito sa pinunang kawalang deklarasyon sa Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALNs ni VP Duterte mula 2019 hanggang 2024 ng perang hawak o deposito sa bangko ng mag-asawa. Paniniwala ni Representative Luistro dahil sa mga ebidensyang ito, lagpas na sa threshold o kinakailangang batayan para ma-impeach si VP Sara sa aligasyong hindi maipaliwanag na yaman at pagpalyang ideklara ang lahat ng ari-arian sa SALNs. Bukod pa ito sa issue ng maling paggamit ng confidential funds. This is my take, in my personal capacity, not as Justice Chair. After all, I do not vote. Tingin ko, baka nga nalampasan pa with the weight of evidence that were presented in yesterday's hearing. Posible namang pagbotohan na ng House Justice Committee kung may probable cause ba o wala sa mga reklamong impeachment laban kay VP Duterte sa April 29 o sa susunod na Miyerkules. Pero mauuna munang resolbahin ng komite kung bubuksan o hindi ang kahon ng Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records ni VP Duterte at asawang si Carpio. Susunod ang pagdinig sa aligasyong matinding pagbabanta ni VP Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker later Representative Martin Romualdez. So if there will be no changes as to the inclination of the majority members of the Justice Committee, yes, we will probably vote by the end of the hearing on April 29. Samantala, hinimok naman ng House Justice Panel member na si Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon si Vice President Sara Duterte na sa impeachment proceeding na magpaliwanag. Kasunod ito ng inilabas na pahayag ng pangalawang Pangulo na tila may pasaring sa Commission on Audit at Anti-Money Laundering Council. Ayon sa Vice Presidente, tila timing sa political attacks ang issuances ng COA samantalang ang mga bagong AMLAC official naman ay nananatili umanong tahimik at hindi nagbibigay linaw kung meron bang findings ng mga paglabag sa anti-money laundering laws at bilyong piso sa mga bank account. Alam po ninyo mga magnanakaw na huli din po sa dokumento. Sa impeachment proceeding mo siya magpaliwanag. Tingin ko yun po yung pinakamahalaga nun. Rosalie Cruz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.